Good morning, Jika! Long time no see. Mutuo ba ka anang gibutang din ha? Jika at 35, God in our midst. Amen ba? Mutuo ba ka nga ang Diyos nga nagsulti na siya uban sa atong taliwala. Og naapod siya sa atong individual nga kasing-kasing nga si Kristo mao ang imong Savior and Lord. Ginoo sa imong kinabuhi. Makasiguro ka nga ang presensya sa Dios nausab kanimo. Amen? Busa na karon kita nagtigom aron pagsaulog sa 35 katuig nga ang atong Dios faithful nga nagauban kanatong tanan. So angay siya sa atong pagsimba, angay siya sa atong pagdayeg, no? Especially nining special nga adlaw, no? 35 years old na ang GCAP. Salamat sa Ginoo. Wa gyud siya mobiya. No? Kana nga saad, gisulti na nadaan sa Old Testament. No? Ang atong team verse, no? Sa atong pagsaulog karon. Zephaniah 3:17. No? Gusto lang nako i-emphasize ang word din ha. No? The Lord, your God, is with you. With you. With me. No? Kung si Kristo ang hari sa imong kinabuhi na siya. O karon, ang atong message, ang atong identity diha ni Kristo. Mao na akong hisgutan karon kay kanang gisulti diha nga ang presensya sa Dios magauban kanato, giutro na og sulti ni Jesus. No? Gipasalig na ni Jesus gihapon kanato in the New Testament. So magsugod ta pagtan-aw sa atong identity in Christ. Who is Jesus to you? And who are you to Jesus? Importante nga pangutana nga imong pangutan-on, imong kaugalingon para makasiguro ka nga ang imong relasyon ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. No? Sigurado ka nga sakto kay tinuod magyunang naa. Kung mo yunta karon nagtuo ko nga kitang tanan dinhi almost all, no? No, we are claiming that we are born again Christian. Are you really sure? Para masiguro ta atong tan-awon unsay giingon ni Kristo mahitungod ana. No? So sa Matthew 7:20 to 23, si Jesus mismo ang nagaingon. Iyang gisultian ang mga believer kaniadto nga panahon, no? Nga kadtong mga nagtuo niya, iyang gisultian, no? Dala na ni warning, verse 20. Thus by their fruit, you will recognize them. So, unsaon man pagkaila sa Diyos or sa katawhan nga kita tinuod nga born again anak sa Diyos. Pwede ta mo claim, pero ang magpatinuod na is ang atong fruit, ang atong lifestyle, no? Ang bunga sa atong mga binuhatan. Mo na ilhanan. Verse 21, so not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So mo na ang timailhan, no? Sa imong prutas, sa imong life. Kung mo claim ka, imo man ang claim.
Pero ang magpamatuod nga born again ka tinuod is ang imong lifestyle, ang imong binuhatan. Bantayan na nato. Verse 22, many will say to me on that day. On that day is the day of judgment, no? Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Di ba, kasangyaw man mi sa imong ngalan? Wala ba mi gihingin lang ganina mo ang yawa sa imong ngalan, pinaagi sa imong ngalan, no? We drive out demons and perform many miracles. Unsa may tubag ni Jesus? Then I will tell them plainly. No, yano nga pakasulti, klaro para masabtan. I never knew you. Away from me, you evildoers. So, mintras na pa'y panahon, no? Kani nga mensahe para nako, from the heart, no? To your heart, para masiguro ta, walay masipyat, no? Bisan usa, nato dinhi nga nakadungog, niini nga mensahe, aron dili ta masipyat, nagpresume ta, nga born again na ta, sigurado na ta muadtos langit, kaya nagpray naman ta to receive Christ. Klarohon na to, sa atong binuhatan, kung tinuod ba ta nga na born again na. Busa ang atong identity diha ni Kristo importante kayo. Og natay daghang identity no diha ni Kristo. Nagpili lang og tulo nga labing importante no kay kung masiguro ka ning tulo more or less makasiguro na ka no nga born again ka. Una, I am a child of God. Can you say that to yourself and to anybody else? I am a child of God because I was born again. So ato nang batbaton karon tun-an nato unsa man ang meaning gyud sa born again, no? To review. Ikaduha, I am a bond servant of Christ. No, I am a slave of Jesus Christ. Ang slave walay right, no? Unsay isulti siyang amo, mao na balaod o annam siya mo tuman sa iyang amo para malipay ang iyang amo sa iyaha, no? Wala siya right, wala siya katungod. Kung manganak siya, ang iyang anak dili iyaha. Kaya siya mismo ang tag-iyan niya ang iyang mga amo. Iyang anak iyaha pud sa iyang amo. Mura silang mga baka, no? Kung tan-aw nato, palit ka sa tabo baka, no? Dadon nimo sa imong farm, patrabahoon nimo, no? Walay sweldo. Manganak siya, ang iyang anak imuha pod. Luoy kayo ang mga slave. Pero sa atong relasyon diha sa Ginoo, timandi no, pagkaluwas nimo gihimo kaniyang anak sa Dios. Ingon si Jesus nga we are friends, no? Igsuon ta. We are co-heirs. We are co-heirs with Christ. So, unsa man ang meaning sa slave diha? Pait ba kayo na nga kahimtang? I tell you. Kana nga panlantaw is gikan na sa ato ngadto sa Ginoo. Ang iyang paglantaw nato dili man iyon na nga slave nga sulugon lang gyud. Pero slave ta, no? Nga atong kabubuton nga mo serve ta niya. Tungod kay siya na may tag-iya nato. Ato gyapon ang hisgutan. Ikatulo, I am a disciple of Christ. Ang meaning sa disciple, I am a follower of Christ. Ang meaning sa follower din ha, dili ka lang sunod-sunod lang, uban-uban lang. No? Kundili, follower, kay imo siyang gi-imitate. No? Imo siyang giawat. Nga iyang kinabuhi, mausap ang imong ikinabuhi. So, ug mahimo na kang sama ni Kristo. No? Mutubo ka sa imong pagtuo, ang imong relasyon ni Kristo mutubo. Ang kinaiya ni Kristo makita sa imong kinabuhi. So man ang tulo, no? Nga akong gipili nga top kung mausab ka, mabalhin ka,
imo nang dawaton, mo commit ka sa Ginoo, nga mo na imong relasyon ngadto sa iyaha. Mahimo na imong identity, no? ID. Okay. Nakaila mo, ana? Kanang nas picture? Halos kita tanan nakaila siguro, no? The world famous boxer, walo kas bakos na iyang nakuha. Record holder siya, wa pa na makuha sa iya, dagan siya karon pagka-presidente. Nga naman. So, kinsa may tinuod nga Christian nila, kinsa may fake nga Christian nila. Ang nidagan og presidente, kay ang iyang tuyo ko, no, iyang i-expose ang sala sa mga corrupt nga government official. No? Ipaatubang niya sa ilang kaso sa corruption. No? Gi-rebuke niya ang sin. No? Ginabadlong. Ang fake Christian, padayon siya kinabuhi sa ihang makasasala, no? Nga kinabuhi. Ga-practice gabol siya, dipindihan pa gani niya. No? So, asa man taniya ng duha ka picture ni Sakop. Ikaw ang nasayod. Ikaduha, primero, tanaw na nato ang I am a child of God. How do you become a child of God? By being born again into the family of God. Okay. Famous kayo nga bersikulo sa Bible, no? Daghan na ka memorize ani. For God so loved the world that He gave. Tinuod gani ka na higugma, dili ko no pwede nga wala kay ihatag. Unsa may yang gihatag? His one and only Son. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ang word din is believe. Kung kinsa tong mituo kang Kristo, no? Tagaan sa Dios sa eternal life, meaning mamatay ka, you will spend eternity with God in heaven. Peres means ilabog ka sa kalayo, no? Sa impyerno. Kung wa ka mo tuo, believe man ang gigamit din ha. Now, whoever believes in Jesus. So importante kayo diay, no? Magtuon tag Bible nga istadihan po nato ang Greek word. Nga unsa may gisulti sa believe, unsa man ang Greek word gigamit sa Bible. Busa mga pastor, no? Adto sila Bible school, seminary, tunan nila ang Greek nga language. Para ang pag-interpret nila sa Bible, moadto sila sa original nga word nga gigamit gyud sa ana nga panahon, no? Para dili ta masayop sa interpretation. So ang Greek, ang meaning sa believe is pistion. Di ko ka mo pronounce ha, basta mo man na. Piston. No? Ang meaning, believe, trust, and entrust. Believe to, trust, salig. Entrust, surrender. No? Iintrigo ni mo, imong kaugalingon, kung si Kristo ang imong gituhuan, imong isalig, imong kinabuhi kang Kristo. John 1:12 is one of my favorite verse, especially kung mag-share ko gospel. Ngayon diha, si John gihapon ang nagsulat, no? John 1:12, yet to all who receive Jesus, to those who believe in His name, God gave the right to become children of God. No? To all who receive, to all who believe. Ang word nga believe sa John 3:16 nahimo ng two words. No? Nahimo ng two words din para masabtan yun na ko. Kaysa ako nakita bitaw ron, daghan kayong na-miss nila ang meaning sa believe, no? Kay based on John 3:16 naman nga believe. So sa in English pa believe is dituo ka. That's it. Pero ang tinuod nga meaning is mao ni sa Greek, no? Ang receive is ilabon, no? Receive ug gi-accept. Usa kalainan ana. Pwede ba ka mo dawat nga wala nimo gidawat?
Accept? Pwede. Birthday nimo gitagaan kag gift. Pagtan-aw nimo wa ka ganahi, bati. Labay nimo or imong ihatag. Imong gi-receive pero wala nimo gi-accept. No? Wa ka ganahi. Ang word nga believe, balik gihapon ta, no? Gibalik man sa John 3:16. Mo gihapon, pisyon, trust, in trust. No? Intrigo, surrender. So kanang duha ka word, believe and receive. Kung ato nang in-combine, mo na gitawag saving faith. Kana nga faith, pagtuo na nga makaluwas. So mo na ang meaning sa John 3:16. No? Kung nituo ka nga si Kristo, imong Savior and Lord, dapat dawaton po nimo siya. I-surrender nimo imong life sa iya ha. Mo na nga, mahimo tang iyang alagad. Willing ta mahimong iyang slave. So I am a child of God. No? Kinasing-kasing we can declare that. Secured in my relationship with God as my Father through the work of Christ at the cross. Bago lang tayo nag-celebrate sa Holy Week. No? Dito sa Holy Week, no? Atong gihinumduman ang kamatayon ni Kristo. Nganong mianhi man siya, nganong nagpakamatay man siya sa cross, aron bayran ang atong sala. So, and I am secured, no, with His love, and that is my greatest identity. So, secured na ta eternally, no, kung mituo ta ug midawat ni Kristo as our Savior and Lord. And that is our greatest identity with God. When you do that, when you accept, no, sa dihang gi-accept nimo si Christ, Galatians 2:20. Pagdawat nato ni Kristo, atong itugyan ang atong kinabuhi sa yaha. Dili na kita ang hari. No, di na kita ang magbuot tanan sa atong kinabuhi. Kung imong gidawat si Kristo as your master, Lord and Master, no, dapat imo nang gisurrender ang trono sa imong kasing-kasing. Siya na ang hari nimo, siya na ang tag-iya nimo. So unsay ang gisulti tanan, mo na imong tumanon. Ug mo resulta na siya, no, nga mahimo kang slave ni Kristo. Willing ka nga imong slave ni Kristo. No? So sa Galatians 2:20, no, willing ka nga moduyog sa iyang kamatayon dito sa cross. Dili lalim, no, ang iyang kamatayon dito sa cross. And moduyog ka sa iyang kamatayon, so dili na ikaw ang nabuhi, no? But Christ lives in me. Si Kristo na ang nagkinabuhi sulod kanako. The life I live in the body, no? Ang atong body sinful man eh. Pero sa dihang imong niduyog ka sa iyang kamatayon, no? Gipatay pod ang sala, imong gisurrender ang sala. No? Apil nga gibayran ni Kristo dito sa cross. I live by faith in the Son of God. Nanasan ang word na faith. That word faith means believe and receive, no? So gidawat nimo, gisurrender nimo imong life ni Kristo as Lord and Savior, nga naghigugma kanimo o nga gahatag sa iyang kinabuhi diha kanimo. So sa John 3:16, for God so loved the world. World, appeal ka dinha, appeal ko dinha, no? Gihigugma tatanan sa Dios. Busa siya naghatag. Unsa gani iyang gihatag? Ang iyang bugtong nga anak, no? According to John 3:16, gihatag niya iyang bugtong anak
aron mahimong atong manluluwas. Ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa tibuok kalibutan, no? Apil ang ato diha. Si Jesus unsa may iyang gihatag? Love man sa tanin Jesus. Ang iyang kinabuhi mismo, no? Mo'y naglukat nato gikan sa silot sa sala. Now, sa Galatians 2:20, sa dihang gihalad nimo ang imong kinabuhi, no, niduyog kasi ang kamatayon, niduyog ta sa iyang pagkabanhaw. Pagbangon nimo nahimo kang bag-o nga binuhat. No? Ang imong gugma sa Dios gikan sa imong grateful nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga mapasalamaton. No? So you offered to God your life as a living sacrifice. February 1977, nahitabo na sa ako, nag-Bible study me, and di ko kadumdum nga nung dito sa mong Bible study, nagpiyong ko, nakakita ko og vision, pananawon. Ug nakita nako giun sa pag-antos ni Kristo, no? Katong gilapdusan siya nga ang iyang lawas nagkadugo, iyang naong nagkadugo, kurunahan siya tunok, di na mailhan, no? Nga tao. And finally, gilansang siya sa cross. Akong feeling ato, no, kay makita man ako, mura ko tanaw siniba. Iko, Lord, do you mean to say you love me that much? Yun anak kadako imong gugma nga nianhi ka. Ikaw ang nitubos nako imbes ako ang ilansang diha. Ikaw ang nitubos. Iko, Lord, dawaton ta ka as my Savior and Lord. Before that, no, daghan kayo mga evangelist na minaw ko sa ilang mga walik. Gifted man yun na sila mag-share sa gospel. Kadaghan ko nag-forward. Tininood ang akong pag-forward. Kinasing-kasing akong pagtuo, pagdawat ni Kristo. Wala man nahitabo. Pero katong nga okasyon, no, nga nakita nako, nga natugkad nako ang gugma sa Dios, ug natugkad nako ang value sa akong kaluwasan. Igo ang akong kaluwasan, no? Binayran sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Gibiyaan niyang langit, no? Niantos siya, nagpakaulaw, no? Antos sa kasakit, nagpalansang sa cross para luwason ko. Igo, Lord, gusto ko mobalos nimo. Nganong gusto man ko mobalos? Kaya ang akong kasing-kasing, no? Napuno man sa pasalamat. Ga-overflow ang pasalamat. Yung ko, Lord, akong ihalad ang akong kinabuhi. Kay wala mo ko ilain mahatag nimo. Gi-honor sa Ginoo ang akong prayer. Gikan ato nga panahon, hantod karon, no? My wife and I, no, we started serving the Lord. So nagtubo po mi sa among pagpangalagad, no? Hantod, nag-serve, na-involve nami nangalagad sa church. Kumusta man ang atong salvation experience? Nasabtan magyud nato ang value sa atong salvation. Nga it cost Jesus His life. Kung imo gani nang matugkad, I tell you, di nimo mapugnan ang imong kasing-kasing nga mapasalamaton, no? Nga gusto gyud bubalos bisag dili makabalos. And for us, no, serving the Lord is a privilege given by God. So dili siya burden, no? So daw slave ka na nga nag-serve, kaya wala man kay gi-expect nga return gikan sa Ginoo. Ang imo is nagpasalamat man ka. Mao na imo siyang gisimba, imo siyang gialagaran. Kung imo nang
abot nga punto, no, you will be changed. You will be transformed. And Jesus will continue to transform you. Unsa may gigon ni Paul sa Romans 12:1. Therefore, no, I urge you, brothers, no, dili kay request lang, no, kung dili murag hangyo nga way balibaray. I urge you, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sa atong pag-journey, sa atong spiritual life, ato na bang natugyan ang atong lawas, isip, buhi, nga halad. Buhi para magamit pa sa Ginoo. Therefore, you don't own your body anymore when you do that. Anything you offer to the Lord is now owned by God. That's why, kung sa iyang kabubuton, maura atong focus ng atong pagabuhaton. Now, I want us to understand also when I say that I'm not claiming I'm perfect. I'm not claiming I'm better or holier, no, than you. No. Ang ako lang siguro din na is resolve sa akong heart na I want to serve God because He loves me first, He saved me, and I am grateful. Kana lang. So walay kapoy ang pag-serve. No? February 77 until now, kapadayon. So dili lang kami ang nangalagad sa Ginoo, apil among bata, o makita na mo nga napasa na po sa among 7 ka apo, no? Karon. So grabe nga kalipay sa lulo ug sa lula. Jesus is our Lord and Master. We are His bondservant. We are His slaves. Willing slaves. No? Kita ang nag-offer sa atong kaugalingon nga mahimong iyahang slave because we want to serve. And what is the one great command that Jesus gave to His disciples? So, muadto ta sa number 3. Number 3. Slave naman ta, dili na problema mahimong disciple. Kaya ang disciple is also following God, imitating Him, and doing what He commands us to do. No? Continuous na smooth na kayo. O naigisugo si Kristo sa iyang mga disciples, ay ang original nga disciples. Before siya ni-ascend balik sa langit, no? Gitrain niya ning 12 ka disipulo. Nganong nag-train man siya og 12 ka disipulo? Kay wala may nakabalo unsaon pagpasa niya na nga kahibalo. Gikan man niya ang paghimo sa disciple. Ngano man, ganong kinanglan man si Jesus og disciple. Kay ang iyang kamatayon sa cross is giluwas niya ang tibuok kalibutan nga mga makasasala. Tibuok kalibutan kinanglan masayod sa iyang gibuhat dito sa cross. Kinsa man ang musangyaw ana kung wala siya gitrain nga disciple. Mao na dayon niyang balik sa langit, iyon siya. Therefore, no, meaning gitrain naman mo nako, therefore go. No, as you go, make disciples of all nations. Wala niya gisugo nga moadto sa tanan kalibut kita. Wala ta niya gisugo moadto sa tanan kalibutan. Ay ang gisugo nato is kung asa ka nako dadon, no? Kay disciple maker man ka, bisan asa ka nako dadon nga sulok, maghimo ka og disciple ni Kristo. Mo na ang meaning dinhi, no? And baptizing them katong nituo sa gospel. Didawat nako, nituo nako. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kay dituo naman sila, so bautismohin sila
nga mo-obey sila sa first command nga iyang gihatag sa usa ka believer of Jesus. No? So we follow the Lord in water baptism. No? Follow. So as disciple, we follow Him. Mo na to ang imong initiation. No? Nga I am now publicly declaring that I am a disciple of Jesus Christ. Okay? And teach them to obey. After that, you can now teach them to obey everything that the Lord has commanded us. Kaya nituon naman siya sa first command. Mutuon na siya sa second, third, fourth. No? So ato pagtudlo sa Bible study, dili pag-increase sa knowledge, kundi pag-increase sa obedience. Teach them to obey. No? Ang purpose sa pag-teach is not to gain knowledge, but obey. And surely, I am with you always to the very end of the age. Gi-repeat ni Jesus ang gisulti sa Zephaniah 3:17. No? Si Jesus mismo, iyon siya, I am with you always. When you obey Him, Jesus is always with you. Personally, in your family, in your ministry, in your job, no? Bisan asa ka, ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo nauban kanimo. Kay ikaw ni obey man. So, kinsay gitagaan niya sa command? Remember? The 12 disciples. No? And Jesus Himself teach and train them for 3 years. And then after training, empower them to preach the gospel and make other disciples. So katong mituo, baptize, no, those who believe and receive Jesus and teach them to obey everything that God commands. Again, no, the promise of Jesus nga He is with us. So, in conclusion, no, I am a disciple of Christ. And I want to know Him more and more, to become like Him. I follow Him, to obey Him, and to be like Him. I want to make Him known. And I reproduce disciples who make other disciples. Mga igsoon, mao ni ang akong challenge. No? Kung tinuod ta nga born again, dili ta magpabilin, believer lang, churchgoer lang. Kilanglan, kung tinuod ka na born again, ang imong espiritu na buhi naman, tanan butang nga buhi, mutubo. Kung healthy ang pagtubo, mamunga, manganak. So as born-again Christians, I challenge you to continue to grow, no? And grow and become like Christ and obey Him in His command. No? Making Him known and reproduce other disciples. Lastly, pinaka-last na God is with us. Amen? Mao na makasiguro ko nga ang Ginoo nasa atong taliwala karon kay naaman siya sa atong kasing-kasing. Ni kuyog ba siya? Jesus is calling believers to follow Him and to obey His command to go and make disciples who will reproduce disciples. Kung nalimtan nimo ang akong mensahe, memorize na, timan ina, mao na ang unod
Mao na ang pinaka-finished product sa atong relasyon ni Kristo. Ang Diyos makapanalangin natong tanan. Ang Diyos makapanalangin sa GCAP. We are the Church of Christ. Amen. Amen.